Eto na, nagsimula na po ang silipan, bintangan, at siyempre ang dating dyan, siraan. Ito po ay related pa rin sa issue ng mga Duterte, politiko man o hindi. Hindi nila matanggap ang nangyari na na-impeach si Sara Duterte bilang Vice President sa mababang kapulungan ng Kongreso or House of Representatives. At ngayon ay nasa Senado na nga po ang impeachment, o article of impeachment. Alam niyo kung bakit? Kasi ngayon, pinalulutang na ng mga nagalit or pro-Duterte na may kapalit daw po na ayuda o pera ang mga pumirma dun sa impeachment endorsement ng 215 congressman. Yun po ang pinapalabas nila ngayon. May kapalit daw na ayuda. Abay, medyo kakaiba. Kasi yung ayuda na nakapaloob sa 2025 budget ay hindi naman dadaan sa Kongreso. Ang ayudang ito ay dadaan sa Executive Department. At yun nga yung binago ni Pangulong Marcos. At marami nga siyang binito doon sa budget for 2025 na hindi naman original kasama sa proposed budget ng Malacanang, kaya binito. Kasama yung paglipat nitong bilyong pera para sa ayuda na hindi na ang Kongreso ang makikialam dyan, kung hindi ang DSWD at iba pang ahensya under ng Office of the President. Pero ngayon po, muling binuhay ng mga anti-Marcos, anti-Speaker, anti-government, pro-Duterte, na meron daw kapalit na milyon-milyong ayuda ang signature. Ibig sabihin, para bang binili, nagpabili, binayaran, nagpabayad ang mga congressman na pumirma doon sa impeachment. Masakit yung akusasyon na yun at mahirap patunayan yun. Kaya ngayon, ang sinasabi ng mga congressman, sandali, walang ganon. Obligasyon lang namin dahil nakita namin merong mga basihan, nakita namin na sapat ang basihan, hindi na kailangan ang public hearing ng Committee on Justice. Ang importante lang makuha yung 1/3 signature na lumampas pa nga. Halos na doble. 1/3 lang ang kailangan, naging 215, di ba halos na doble? Parang 70% ng 306 congressman ay pumabor sa impeachment. So walang bayad, walang ayuda. Nakita nila, dahil alam naman natin, ang mga congressman, ang Kongreso, ang siniraan, binanatan, hindi nirespeto ng Office of the Vice President at ng mga Duterte sa matindi nilang akusasyon before at kung ano mga sinabi. So yun ang naging basihan. Kaya ang mga congressman ay nagkaisa na sumobra pa doon sa requirements na numero para ma-impeach si Sara. Eh ngayon, binabaliktad na, nabayaran daw dahil sa ayuda. O, di ba? Ano ibig sabihin yan? Maduming galawan. Meron pang isang issue dyan. Si dating Secretary at Congressman ng Iloilo, Janet Garin, ay pinagbibintangan daw ng kampo ni Pulong Duterte na siya ang promotor daw at nanguna ng signature o campaign para ma-impeach si Sara. Eh, hindi naman totoo yun. Kasi dun sa listahan, ang number 1 na pumirma ay si Sandro Marcos, congressman ng unang distrito ng Ilocos Norte, anak ng Pangulo. Presidential son nga yun eh. So nung pumirma siya, napakarami na sumunod. Kasi ganun kalakas ang impluensya ng Batang Marcos. At hindi lang sa na-impluensyahan yung mga nun, nakita nila. Talagang may betrayal of public trust na ang ginawa ng pangalawang Pangulo. Kaya nung mag-umpisa si Sandro na pumirma doon sa listahan na nag-endorse at nag-impeach kay Sara Duterte, nagsumunod na yung mga congressman. Voluntary, walang bayad, walang ayuda. So alam na natin kung bakit pinapalabas na merong ayuda at bayad na galing sa kampo ng mga Duterte para sirain ang kredibilidad ng impeachment, article of impeachment, sirain ang kredibilidad ng Kongreso, ng gobyerno at ng kasama ang Senado. Yun ang purpose niyan. Tahasan ko sinasabi, walang ibang dahilan yan. Dahil wala naman silang ibang magagawa o nakikita kung hindi palabasin na gano'n kahit fake news. Dahil hindi nila matanggap na yung mga congressman ay nabastos, hindi nirespeto ni Sara Duterte doon sa mga hearing sa Committee on Appropriation, Blue Ribbon Committee, sa pag-iimbestiga sa confidential at intelligence fund. At yung masakit yung kanyang pagbabanta na meron siyang inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, Martin Romualdez. Siyempre, Speaker of the House yan, ang lakas ng influensya sa lahat ng congressman. Yung mga congressman, hindi mo na kailangan utusan pa, kusa yan, nagagalaw para idepensa ang Kongreso
ang institusyon, ang Office of the Speaker, si Speaker mismo, dahil sila ay House of the People, House of Representatives. Sila ay mayroong mandate, elected, mula sa mga distrito at party list organization or marginalized sector. Yun po yun eh. Yun ang hindi nakikita ng mga nagbibintang ngayon. Hindi po ako spokesman ng Kongreso. Wala rin akong pakialam dyan. Pero gusto ko lang itama sa mataas na antas ng level ng usapan na hindi pera-pera. Dito ay issue. Betrayal of public trust. Graft in corruption. Wala nang tiwala ang taong bayan. At ang Kongreso naman, walang magagawa o hindi umaksyon kasi sila ay House of the People. Sila ay kumakatawan sa mamamayan Pilipino sa buong Pilipinas at marginalized sector bilang kongresista. At kumakatawan sa ating Kongreso. Yun po yung totoo doon. Hindi yung kaagad-agad bayaran, nagpabayad, below the belt pong akusasyon yan. Bakit hindi lang, kaya ba nilang patunayan? Patunayan nila. Madali ang mag-akusa. Pero ibang issue ang pagpapatunay. Ngayon, lumabas na naman ang maraming fake news. Kaya nga yung mga vlogger ng kampo nila ayaw humarap sa mga hearing kasi marami silang fake news. Ito, dinagdagan pa nila ng another fake news kasi itatanong sa kanila sa next hearing pag dumating sila. Totoo ba ito sinasabi mo na kami ay binayaran ng ayuda para pumirma doon sa impeachment? Patay kang bata ka. Pag hindi na patunayan yan. Pag sinabi ng vlogger, opo, ginawa ko yan, nasaan ang resibo? Nasaan ang pagpapatunay? Kung hindi, nagsisinungaling ka, contempt ka, kulong ka. Ganon. So, dinagdagan pa nitong mga kampo ng mga pro-Duterte ang kanilang fake news at kanilang kasalanan at yung Kongreso ay hindi naman susuko sa kanila. Kasi nga sila, mandato, elected sila, kinatawan sila ng mamamayang Pilipino. Ganon po ang labanan dyan. Kaya dadami pa, hindi lang itong ayu-ayudang ito. Lahat ng paratang, lahat ng paninira, lahat ng akusasyon below the belt, palalabasin yan. Ilalabas yan ng kampo na yung mga Duterte. Expected natin yan. Kaya sinasabi ko na ngayon, inuunahan na kayo, huwag kayong magtataka, huwag kayong magugulat. Simula pa lang yan, marami pang mga personal na atake. Marami pang destabilization gagawin. Kasi wala na silang magagawa. Dahil na-impeach na si Sara sa Kongreso. Pagtatanggal na lang sa pwesto, pag nagkaroon ng trial at mapatunayan sa trial. Ganun po yan. Record na yan. Impeach na sa Congress. First time sa history ng Pilipinas ang Office of the Vice President. Hindi na mabubura yung record na yun. Acquittal man o hindi sa Senado, impeached na siya sa Congress. Yan ang record ng Office of the Vice President. Hindi na mabubura yun sa kasaysayan ng politika at ng Pilipinas. Yung nangyari kay Inday Sara Duterte. Kasi nga po, nakawalaan ng respeto sa mga congressman. Nakalimutan din niya ang mamamayang Pilipino may-ari ng pera na hinahanap ng Kongreso, hinaharap ng mga mamamayan, ng mga Pilipino sa buong mundo. Nasaan ang pera nila? Nasaan ang 612 million pesos? Bakit hindi mo pailiwanag ng maayos? Nagagalit ka pa, napipikon ka pa, madami pa kayong drama. Nasaan ang pera ng taong bayan? Yan ang issue. Okay? So, relax lang po kayo. Hindi naman makakawala sa akin yan. Lahat ng mga isyong nangyayari sa abot ng aking kakayanan, sa pinagkakaloob ng Panginoon sa ating gawaing araw-araw, kalakasan at pagtagumpay, ipapaliwanag ko sa inyo. Huwag kayong magsasawa. Ang mga galaw nila, galit sila sa akin kasi nabubuko sila. Pero I don't care, wala akong pakalam. Kung magalit man sila, ako sasabihin ko yung totoo dahil mahal ko ang bansang ito, mahal ko ang Pilipinas, mahalin natin ang bayang ito at ang ating gobyerno kasi Pilipino ka, kasi Pilipino ako. Please like and share ng video.